Eye for an eye makes the whole world blind. O sa Tagalog, mata kapalit ng mata ay nagpapabulag sa buong daigdig. Ayon sa pararalang ito, kapag ang mahal sa buhay ng isang tao ay pinatay, dapat hindi na siya maghangad ng paghihiganti, sapagkat magdudulot lang daw ito ng walang hanggang karahasan at pagdurusa. Ganun pa man, naayon ba ito sa batas ng Diyos o Torah? Alamin natin. Ayon sa Exodus 21:24, mata kapalit ng mata, ngipin kapalit ng ngipin, kamay kapalit ng kamay, paa kapalit ng paa. Ayon naman sa Deuteronomy 19:21, walang mata ang maawa sa walang awa, buhay kapalit ng buhay, mata kapalit ng mata, ngipin kapalit ng ngipin, kamay kapalit ng kamay, paa kapalit ng paa. At sa Leviticus 24:20, pagkabali kapalit ng pagkabali, mata kapalit ng mata, ngipin kapalit ng ngipin. Kung binigyan niya ng kapintasan ng isang tao, ibibigay din sa kanya ang naaayon sa ibinigay niya. Sa madaling sabi, ang pararalang eye for an eye makes the whole world blind, o mata kapalit ng mata ay nagpapabulag sa buong daigdig, ay hindi naaayon sa batas ng Diyos o Torah, sapagkat nangangahulugan ito ng kawalan ng katarungan sa mga nasaktan at kawalan ng pananagutan ng mga nanakit. Marahil, ang tanong ng ilan, hindi ba binawi o sinira na ni Yeshua o Christ ang batas ng Diyos o Torah tungkol sa mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin? Ayon nga sa Matthew 5:38-39, narinig nyo na ito. Ang sabi, mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Ganun pa man, sasabihin ko sa inyo, huwag nyo iwasan ang mga masama. Sa halip, sino man ang umpas ng inyong kanang pisngi, iharap nyo rin sa kanya ang kabila. Ngayon, kung matatandaan, bago ang mga talata na ito sa Matthew 5:38-39, nabanggit ni Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19 ang mga ito. Huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o nebiim. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit sa isa sa mga pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah. Hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira, kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawagin pinakamaliit sa karayan sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa karayan sa langit. Sa madaling sabi, dapat ay sang-ayon din si Yeshua o Christ sa batas ng Diyos o Torah tungkol sa mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Ngayon, ang tanong, bakit tila makalipas lang ng ilang talata sa Matthew 5:17-19 ay bigla na lang nagbago ng isip si Yeshua o Christ sa Matthew 5:38-39? Upang malaman ang katotohanan, kailangan nating suriin ang bahagi kung saan tila biglang nagbago ng isip si Yeshua o Christ. At ang susi ay makikita sa original translation o pinagsalinang wika ng Matthew 5:39. At ito ang ating mababasa sa original translation o pinagsalinang wika sa Matthew 5:39. Te, ego, lego, hymen, antistemi, me, poneros, ala, hostis, rapizo, se, epi, sou, dexios, shagon, strepho, otos, ho, alos, kai. Alalahanin ang salitang puneros mula sa talatang ito, sapagkat ito ay mahalagang bahagi ng ating pagsasalin. Ngayon, kapag sinali naman natin ito sa Tagalog, de, ganun pa man, ego, ako, lego, sabihin, hymen, kayo o sa inyo, antistemi, iwasan, me, huwag, poneros, mga pagdurusa, ala, sa halip, hostis, sinuman, rapizo, humampas, se, iyo o sa iyo, epi, patungo, so, iyong, dexios, kanan, shagon, pisngi o panga, strepho, iharap o ilingon, otos, siya o sa kanya, ho, ang, alos, kabila, kai, at, o din, o rin. At kung ayusin natin, ganun pa man, sasabihin ko sa inyo, huwag niyong iwasan ang mga pagdurusa. Sa halip, sino man ang umampas ng inyong kanang pisngi, iharap niyo rin sa kanya ang kabila. Ngayon,
Kung mapapansin sa Matthew 5:39, mula sa huwag niyong iwasan ang mga masama, ang nakita natin sa original translation o pinagsalinang wika ay huwag niyong iwasan ang mga pagdurusa. Dahil ang ginamit na salita ni Yeshua o Christ sa Matthew 5:39 ay poneros. At ang ibig sabihin ng poneros ay hardships o mga pagdurusa. At ang root word o salitang ugat ng poneros ay ponos. At ang ibig sabihin ng ponos ay pain o pasakit. Sa madaling sabi, hindi mga masamang tao ang tinutukoy ni Yeshua o Christ na huwag iwasan. Sa halip ay mga masamang pagdaraanan o mga pagdurusa ang huwag iwasan. Ganun pa man, bakit nga ba sinabi ni Yeshua o Christ na huwag iwasan ang mga pagdurusa? Ang sagot ay makikita natin sa katauhan ng mga kinakausap ni Yeshua o Christ. At sila ay mga Israelita na nagkasala o nakagawa ng mga kasalanan, ngunit nagnanais mapagbayaran ang kanilang mga utang o kasalanan. At ano ang sinabi ni Yeshua o Christ upang mapagbayaran nila ang kanilang mga utang o kasalanan? Tama ang huwag umiwas sa mga pagdurusa na pagdaraanan nila sa pagsunod sa batas ng Diyos o Torah na tungkol sa mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Ibig sabihin, kung anumang kasalanan ang nagawa nila sa kapwa nila ay gagawin din sa kanila at hindi sila dapat umiwas dito. Bukod pa roon, tinuturo rin ni Yeshua o Christ na anuman ang hihingin o sisingilin na kabayaran sa utang o kasalanan nila ay ibibigay nila. Hindi lang isang ulit, ngunit 2 ulit. Ayon nga sa Matthew 5:38-42. Narinig nyo na ito. Sabi, mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Ganun pa man, sasabihin ko sa inyo, huwag niyong iwasan ang mga pagdurusa. Sa halip, sino man ang umampas ng inyong kanang pisngi, iharap niyo rin sa kanya ang kabila. At kung sino man ang magnanais na iharap kayo sa hukom at makamit ang inyong damit, isuko niyo rin ang inyong balabal sa kanya. At kung sino man ang mag-aata sa inyo na magdala ng gamit na 1,000 hakbang ang layo, maglakbay kayo ng 1,000 hakbang mula sa kanya. Ibigay ang hihingin o sisingilin sa inyo at hihingin o sisingilin na utang mula sa inyo. Huwag niyo silang tatalikuran. Sa madaling sabi, hindi lang tinuro ni Yeshua o Christ ang batas ng Diyos o Torah na tungkol sa mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Sa halip, pinalawak pa niya ang batas ng Diyos o Torah na tungkol sa mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Ayon nga sa Isaiah 42:21, si Yahweh ay nagagalak sa tumitingin sa katwiran o righteousness, sa nagtataas ng batas o Torah at nagpapalawak nito. Marahil, ang tanong ng ilan, ibig sabihin kung nakagawa kami ng kasalanan sa kapwa namin, hayaan lang namin na gumanti ang nais gumanti sa amin? Ngunit, hindi ba ayon sa Diyos ay bawal ang gumanti? Tama, hayaan nyo lang na gumanti ang nais gumanti sa inyo, maliban na lang sa nagawa nyo ng kasalanan. Dahil sila na nagawa nyo ng kasalanan ay hindi maaaring ipagiganti ang sarili, ngunit maaari silang ipagiganti ng iba. Ayon nga sa Romans 12:19, minamahal, huwag ipagiganti ang sarili. Sa halip ay maglaan ng paglalagyan ng galit, dahil nakasulat, ang paghiganti ay sa akin. Ako ang maniningil, sabi ng Panginoon. Ayon din sa Deuteronomy 32-35, ang paghiganti ay sa akin. Ako ang maniningil. Ang kanilang pagkadapa ay darating sa panahon. At ang araw ng kanilang pagbagsak ay nalalapit. Ito ang magaganap. Magdiwang. At sa Deuteronomy 19:10-13, hindi dapat dumanak ang dugo ng walang kasalanan malapit sa lupain na ibinigay sa atin bilang pamana ni Yahweh ang ating Diyos. Ang dugo ng walang kasalanan ay nasa ibabaw niya. Dahil sa katotohanan, siya na nakaaway ang kasamahan niya na nag-abang at tumayo sa ibabaw niya upang mahampas ang nabubuhay at mapatay at tumakas patungo sa isa sa mga lungsod. Ang mga nakatatanda sa lungsod na yon ay paalisin siya at ibibigay sa kamay ng manunubos ng dugo o ng naghihiganti upang mamatay. Sa ikabubuti ng Israel, walang mata ang maawa sa kanya, nagsayang sa dugo ng walang kasalanan. Sa madaling sabi, kung ang isang tao ay pinaghihiganti ang isang matuwid o righteous na tao at hindi ang sarili niya, ngunit upang maparusahan ang nagkasala o makasalanan, ito ang paghihiganti na katanggap-tanggap sa Diyos Ama. At higit sa lahat, ang paghihiganti
na pinakakatanggap-tanggap sa batas ng Diyos o Torah na tungkol sa mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin ay ang nakasulat sa Matthew 7:12. Sa katotohanan, ang lahat ng magagandang bagay sa paningin ng tao na nais niyong gawin sa inyo ay gagawin niyo rin sa kanila. Dahil ito ang nakasulat sa batas o Torah at ang nakasulat sa mga propeta o Nevi'im. Kung nakatulong ito sa inyo, maaari nyo kaming tulungan pabalik sa aming Ko-fi o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Ayon nga sa 1 Corinthians 9:9-11, dahil nakasulat sa batas o Torah ni Moses, huwag busalan ang baka na naghihiwalay ng butil mula sa talukap. Tingin nyo ba na ang baka ang pinagmamalasakitan dito ng Diyos? O tayo ang tinutukoy dito? Tama, tayo ang tinutukoy dito. Dahil nakasulat, siya na nag-aararo ay umaasa na may makakamit sa kanyang inaararo. At siya na naghihiwalay ng butil mula sa talukap ay umaasa na may makakamit na butil mula sa kanyang tinatalukap. Kaya kung nagtanim kami sa inyo ng kabanalan, labis-labis ba kung aani kami sa inyo ng pangangailangan?